Hello, OJ. I'm Manilyn. I'm Jeric. Welcome to our minimalist Scandinavian home here in Bulacan. Tuloy po kayo? Year 2020, ang plan talaga namin is i-fulfill na yung dreams namin, yung dream wedding namin. December 2020. And then, nag-start kami January. And then, March, nag-pandemic. So, lahat ng plan namin na-hold, parang biglang naiba kasi pandemic. Hindi namin alam kailan siya matutuloy yung wedding. So iniisip namin kung saan namin gagamitin yung ipon natin for the time being. So naisip namin, mag-invest na lang kami sa bahay kasi yung properties, yearly tumataas siya eh. Kaya ang naisip namin, maghanap na kami ng bahay. Una kaming tumingin sa Manila. Yung pera namin na yon, parang ang makuha lang namin is condominium na studio type. So sabi ko, hindi namin kayang tumira sa ganito kasi yung unang-una yung maliit and yung cost of living mataas. Kaya yung deciding factor namin na kaya kami naghanap sa province dito sa Bulacan kasi dito mas mura, accessible siya sa Manila ng 1.5 hour lang. We call the design of this house Scandinavian. So, before pa lang kasi hindi pa kami magkasama. Nagta-travel pa lang kami. Mahilig kami mag-staycation. So, yung mga inspiration na kuha namin dun sa mga pinupuntahan naming lugar. Siya kasi, sobrang attracted niya talaga sa mga light color, sa mga white, yung malilinis lang tingnan. So, sabi niya, pagka nagkabahay tayo, ganito yung magiging itsura niya. Then yung renovation naman nito, originally yung nakatayong bahay, yun pa rin siya. So, in-extend lang namin, minaximize namin yung space. Ang measurement ng lot nito is 65 square meter and then yung livable area nung na-turn over sa amin is around 39 square meter. Dun sa renovation na ginawa namin, from 2 bedrooms, naging 3 bedrooms na siya. And then from 1 bath is naging 2 bathroom. Isa sa baba and then isa sa taas. And then yung kitchen, ito yung pinaka-extension sa back. Ito yung naging kitchen namin. And then dito sa side is yung service and laundry area. Hindi namin pangarap na malaking bahay, pero at least mataas yung ceiling. Isa sa cons nung nakuha namin tong bahay is hindi ganun kataas yung ceiling niya compare talaga sa gusto namin. Pero okay na siya kasi hindi naman kami ganun katataas. Pero ang gusto kong ma-achieve is yung medyo malawak yung door pagpasok mo. So originally, yung door nito is hindi talaga dyan sa harap. And parang nasa standard lang siya, 70 inches. From doon, pinagawa namin siyang 100. In-extend namin yung harap, so doon na kami naglagay ng main door. And then, naging 100 yung lapad niya. Hindi namin ma-achieve yung high ceiling, so ang ginawa na lang namin is pinalakihan namin yung main door. So, pagpasok, makikita nyo una is yung foyer. And then, naglagay lang ako doon ng mirror and then small cabinet for the shoes, yung mga sleepers. And then, dito naman, next is yung living area. So, most of the time, nandito kami. Dito kami pareho kapag hindi kami nag-work. Nanonood kami dito pareho with our fur babies. And of course, kapag may mga bisita, dito namin sila ina-entertain. Ito namang dining. So, hindi siya, dahil dalawa lang naman kami, hindi na namin pinalaki like 6-seaters, ganyan. So, actually, pwede naman siya, okay na siya sa aming dalawa, and kahit may bisita, kaya naman. Na-extend yan. Extend yan. Ito naman yung isa sa request niya, yung magkaroon ng mini bar, coffee bar, or ano. So, ito yung pinagawa namin.
Kasi mahilig tayo parehong magkape. Coffee, lalo na siya. So, kaya may inalat talaga kami na area para doon. And then, ang secret talaga sa isang bahay is yung light. Lighting. Oo, Malaking factor ng pagganda ng bahay, yung light. lighting. So, parang kahit na hindi dapat siya yung sa isa lang na malaki, dapat nakakalat siya. Yung mga ilaw. Okay lang maliliit na ilaw, pero kalat. Ayun. Kaysa dun sa, iisa lang nga yung ilaw mo, tapos sobrang laki. Hindi maganda yung fall off ng ilaw eh. And then sa taas, nabagit ko nga kanina, is originally from 2 bedrooms, naging 3 rooms na siya. Ang nangyari is yung isa, kinonvert namin sa office niya, yung man cave niya. And then yung isa, sa mini closet ko, walk-in closet. Walk-through closet. Kasi Maliit lang naman siya. And then yung isa, yung bedroom talaga namin. So yung office naman niya, nako-convert as kapag may guest kami, na nagagawa namin guest. Sobrang functional talaga ng kwarto na yun. Kapag may bisita kami, pwede siyang maging guest room, pwede sila matulog doon. So kung mapapansin niyo din dito sa bahay namin is maraming mirrors. So ako idea ko yan, pagpasok pa lang may mirrors na, and then sa living room, and then dito sa dining. Kasi para sa amin, and dun sa mga nababasa din namin, yung mirror kasi is nakakapagpaluwag siya ng space. Nagkakaroon siya ng illusion na lumuwag yung space. Nakakadagdag din siya pang accent na din. So mirror na yung pinili namin na pang accent para at least lumuwag-luwag or parang lumaki yung space. Kasi hindi naman talaga siya ganun kalaki, and though hindi naman din siya ganun kaliit, sakto lang para sa amin. So sa taas din, aside dun sa 3 rooms, meron kaming balcony. Dito naman, ang naging challenges namin, I think yung iba kasi talaga yung meron kang sariling lot, and then patatayuan mo siya from the scratch ng sarili mong design. So since wala kaming ganun, wala kaming lot, ang kinuha na talaga namin is yung townhouse, yung lot and house and lot na siya. Inisipan na lang namin siya ng way na mas mapapa-improve namin siya and mapapalaki para at least meron kaming mga maidagdag namin yung mga gusto talaga namin na design. Yun yung isa sa cons or challenges pagka kumuha ka ng townhouse and then gusto mo ng design mo, ganun. Hindi talaga siya pwede. So, ang magagawa mo lang talaga is i-improve kung ano yung nakatayo na, then improve mo kung ano pa yung pwede. And then second, budget. Kasi initially, napaghandaan naman namin siya, but nag-over budget kami. Kasi nga, along the way, meron kaming mga nakita na pwede pa pala namin gawin or pwede pa pala namin itong i-improve. So, syempre, pag ganon... Mga nakita natin, kumbaga, kailangan na natin itong ipagawa ngayon. Kasi, hindi na natin siya pwedeng ipagawa pagtapos na yung bahay. Kasi yun talaga yung... na tayo eh. Mahirap na siya ipagawa kapag may nakatira ng tao kasi madumi, makalat. Ang maganda sa amin, dahil nasi-check namin siya every now and then, na-eliminate namin yung mga ganong issues na nagawa na siya tapos hindi pala okay. So, uulitin from scratch, sayang yung materials and then yung time. So, para sa amin, yun yung natipid namin, yung time and then yung cost. Siyempre, natuto pa kami mag-DIY kasi like ito yung mga cladding, yung mga sa wall, hindi na siya kasama dun sa contract namin. So, kami na lang yung gumawa. DIY talaga. Naging unique siya dahil pasok siya sa aming dalawa, sa ginagawa naming dalawa. Nagugulat na lang yung mga iba naming bisita dito na, may saksakan dito. Parang lahat to ginawa para sa profession namin. Ako as a hobbyist na nagpo-photo, kahit saan ka nandito, pwede ka mag-shoot. Naka-custom made siya para sa hobby naming dalawa, para sa aming dalawa. Favorite area ko obvious naman na yung man cave ko talaga. Yung office mo. Yung office ko. Yung 90% ng DIY. DIY Even yung wall, yung PVC wall. Yung shelves, yung pegboard, yun ako lahat nag-drill nun. As freelance video editor,
araw-araw, ilang oras ba? 20 hours per day na ako nandun. Minsan natutulog na ako dun. Kaya yung trabaho natin minsan sobrang toxic, di ba? So kailangan babawi na lang tayo dun sa itsura ng workplace natin. Gagandahan na lang natin. Kung siya may man cave siya, yung office niya, ako naman, ang favorite part of the house ko talaga is yung bathroom sa taas. Kasi may time ako na gusto ko lang mag-isa, walang nangaabala or walang gusto kong mag-escape, parang ganun. So, yun yung escape room ko, yung bathroom. So, dahil nandito kami sa loob ng subdivision, naiba talaga siya eh. So, yun yung isa sa iniisip nung iba na parang, dapat kapag ka nasa subdivision ka, parang kung ano yung makukuha mo, yun na yun. Pero meron naman, nag-a-allow sila na katulad dito, i-improve namin. As long as, sabi ko nga kanina, hindi ka lalabag dun sa rules. Ang advice lang siguro namin sa mga gustong magpatayo ng bahay, una, i-consider mo talaga yung work mo. Kung gaano ka magiging kalayo sa trabaho mo. Kasi kung work from home ka, pwede ka naman siguro lumayo. Pero kung hindi, siguro mag-isip-isip ka pa. So, pangalawa is yung gaano ka kalayo sa relatives mo. Kasi factor din siya eh. Yung last is yung budget talaga. Kasi gaya namin, sobrang limited lang yung budget namin. Hindi namin kayang bumili sa Manila. Kaya naman, pero maliit. Also, consider din yung mga pagpili ng tauhan, pagkakatiwalaan mo. Sobrang importante na yung makuha mo talaga is may malasakit dun sa bahay na gagawin mo. And yung team ng bahay, so from the start pa lang, decide na kayo anong gusto nyo para dun na kayo magbe-base every time na bibili kayo ng gamit. So that ends our video. Sana may natutunan kayo sa story ng aming bahay. And malay nyo, kayo naman ang next na ma-feature dito sa OG Channel. Thank you for watching. Bye! Want to share your house and get featured? Email us at stories.onlygood@gmail.com and tell us about your interesting home story. For more videos like this, subscribe to OG and be part of the community.